Ayan, nagpakulo ako ng tubig. Iba-blanch ko muna dito yung ating cabbage, saka yung spring onion. Ayan, meron ako dito isang pirasong cabbage. Iba-blanch ko muna ito dito. Pwede namang bakbakin muna bago i-blanch para mas mabilis. Pero matigas kasi siya yung nagka-crack, kaya buo na lang. And then, ilalagay ko na rin itong spring onion. Blanch din natin ito para lumambot. Ayan, okay na ito. Ayan, okay na itong ating repolyo. Hanguin ko na. And then, babakbakin ko ito para maghiwa-hiwalay. Ayan, i-drain ko muna itong isang latang century tuna. I-press natin para matanggal yung sauce. Next, titimplahan ko na itong tuna. Maglalagay ako ng sibuyas, bawang, spring onion, carrots. Maglalagay ako dito ng breadcrumbs, isang perasong itlog. Timplahan na natin ng asin at ng paminta. At maglalagay ako ng Knorr seasoning. Haluin ko na. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, okay na ito. Pwede na natin itong balutin. Ayan, magbabalot na ako. Ito na yung ating cabbage. Maglalagay ako dito ng 2 kutsarang tuna mixture. Ayan. And then, babalutin na natin. Ayan, ganyan lang. And then, itatali natin ito gamit yung ating spring onion. Tabasin natin yung dulo. Ayan, ganyan lang. Tapos na ako magbalot, ilalagay ko na ito dito sa steamer. Pagawa ako ng 10 peraso. Steam natin ito for 20 minutes. Gagawa ako ng sausawan. Maglalagay ako ng chili garlic sauce. Lalagay ako ng toyo at ng kalamansi. Haluin natin. Ayan, okay na ito. Ayan, ito na yung ating siomai. Huwain ko na ito. Ito na, ready na itong ating tuna siomai. Tikman na natin. Maglalagay tayo ng sauce. Sarap. Malinamnam.